Mga doon, nandito na tayo sa backyard natin, no. Ito na, harvest na tayo ng papaya. So, last end na ng October ngayon, mga do. Yung papaya natin, namumunga pa rin kasi late na to namunga, no. Pakita ko sa inyo dito mga guys, no. Late na kasi sa namunga. So, kung nasa 8A zone ka, yun yung ibig sabihin yung lugar na medyo lumalamig, no. Kailangan talaga simulan mo yung papaya sa loob ng bahay mo. Ayan yung papay na yan, maganda yan sa mukha. So, sayang yung tumutulo sa papaya, ilagay mo sa mukha mo, day. Kasi maliligo ka naman mamaya. Ayan yung mga tumutulo na yan. Yan yung inaabangan natin guys. Ayan yung tumutulo na yan sa papaya. Yan ang maganda sa mukha. So pag harvest mo ng papaya, lagay mo rin sa mukha mo yan. Sayang oh. Huwag nga lang yung damit mo na yung ganitong kulay kasi madadagtaan, magiging itim yan. Pero maganda yan sa mukha mga do. Ayan Ito yung mga bagong tanggal mo ng papaya dyan Ayan Yan kukunin mo yan guys. Tapos lagay mo muna sa mukha mo Yan hindi pa ako naliligo. So babad-babad mo muna mga 5 minutes, 10 minutes Kahit pa paano, magkaroon siya ng ganyan. Sabi nila Makate. Pero siguro pag hindi ka sensitive sa ganito, okay lang sa akin. Sa akin okay lang. Ewan ko lang sa inyo, no? But anyway, ito yung ginagawa ko guys, para mapapabunga mo yung papaya. Kasi 7 months, 8 months lang ang dito. Ang tawag dito, ang winter, ang summer. So, ang ginagawa ko, ito, tinanim ko to ngayong year. So, ito na siya, ipapasok natin to sa loob ng bahay. Ito yung isa ko naman papaya, ito, hinugot ko to sa lupa kasi natumba to ng bagyo. Ayun siya, awa ng Diyos, naman siya, na parang gusto niya talagang mabuhay. Ayun siya. So, ilalagay natin sa loob ng bahay, pero ngayon, dahil sa may init pa, kakahugot ko lang nito ng mga siguro 2 days. Hayaan ko muna siyang mag-recover sa niya, kasi nashock pa yung mga ugat niyan diba? Since nashock yan, meron tayo ditong, ito yung ating tea na may fish fertilizer. Kailangan lagyan nyo ng maraming fertilizer yun. Dahil mga bagong tanim to, kailangan sagana siya sa fertilizer dahil para mag-survive siya. Ko lang yan, testing lang. Anyway, andito na iba natin mga halaman, nire-ready na natin papasukin sa loob ng bahay kasi magbabari na ng weather next 2 weeks. Ito yung baby nating papaya, isa pa rin to, ilalagay natin sa loob ng bahay to. So, mananatili dito sa bahay for the winter season. May mo pa dapat ito ilabas kasi April lumalamig pa dito. Ang papaya, it will take from a seed hanggang full grown 8 months bago to mag-start na mamulaklak at mamunga. Since yung mga yan, ito, late na to. Kasi actually, sinimulan ko to sa lupa. Kaso, hindi ba siguro siya masyadong nakapag-adjust nung time na nilipat ko siya dyan sa ground. Kaya ayan, late siyang namunga. Pero meron ako mga papaya dito. Kita ko sa inyo iba kong papaya na nakapag-harvest na rin ako ng konti, Ito siya. Oy, teka lang, yung sprinkle natin. Ito, yan mas malalaki na yung bunga niya dito. O, diba? Ang mahal ng papaya dito sa ibang bansa, lalo dito sa USI. Kaya tinatanim ko yung mga mahal na na gulay kasi katulad nito, kung kailan ko gustong magtinola, ngayon magtitinola ako ngayon, pipitas ka na lang, 'di ba? Pitas tayo ng isa. Pitas tayo mga do, 'di ba? Pitas ka na lang. Kasi pag binili mo sa market, mag-aaksaya ka ng gas papunta sa market, wala ka pang dagta, 'di ba? Mag-aaksaya ka ng gas papunta doon, tapos yung price nito mahal din. So ginto talaga ang presyo niya. Kaya kayong nandiyan dyan sa Pilipinas, isa to sa pinakamasustansyang pagkain, you try to plant this. Sa backyard nyo, kuya kung wala sa, sa paso. Pakita ko sa inyo yung isang papaya dito na nasa paso lang din. Ayan siya. Nasa paso siya. Pero ayan siya. Dahil nga sa maliit lang yung niya, paso niya. Kaya ang liliit din ang bunga niya. Ayan siya. Kasi itatry ko to na ilagay sa loob ng bahay, Dahil pang next year na natin to. Hindi to pang this year. Pang next year na to papaya. So ayan siya. Putas tayo ng mga maliliit pa to pero masarap na rin to sa tinola. Ayos na to mga do, diba? Marami ka talaga matitipid kung nagtatanim ka ng sarili mong gulay, Ito yung backyard natin dito sa Amerika para sa style ko dito. Maliit pa tong backyard ko, guys, kasi napakalalaki ng mga kalupaan dito. Depende kung saan ka nakatira. Pero sayang naman ang lupa, dun sa mga katulad natin na hindi tayo naka-experience ng lupa dito. Sinasagad ko talaga yung experience ko na meron ako pwedeng mapagtamnan. So, yun lang, yung mga do's and don'ts para magkabunga yung papaya nyo kung nakatira kayo sa lugar na nag-i-snow.